Oh, sarip na. Sir Ruben? Ikaw? Ikaw ang utak ng sindikato? Anong pinagsasabi mo? At anong sinasabi mo ako ang utak ng sindikato? Huwag kang magmaang-maangan. Tinutukan mo ako ng baril. Akala ko kakampi kita. Yun pala, kalaban ka. Kinasama ang baril mo? Seryoso ka? Para sabihin ko sa'yo, hindi ako basta-basta kinakasa ng baril ng kung sino-sino lang. Ngayon, ako naman. Sige! Magpatayan kayong mag-ama! Dahil ang mabubuhay sa inyo ay siya kong papatayin! Nicole! Salib na! Salvasyon! Ang babaeng lumalaban sa masasamang loob na nagasik ng kasamaan, subalit kakampi at takapagtanggol ng mga taong naapi. Salib na! Salvasyon! Matapang at galit sa mga taong lumalabag sa batas at ipinagtatanggol ang katotohanan. Salib na! Salvasyon! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Salib na! Salvasyon! At ngayon mga kaibigan, narito ang dulang pinamagatang Salib na! Salvasyon! Ano? Babawasan mo ng 50% ang sahod mo sa akin? At bakit hindi? Babayaran lamang ba kita sa wala? Ang laki ng binabayad ko sa'yo At nakadepende yon sa maayos na pagtatrabaho mo sa akin. Pero anong ginagawa mo? Pinabayaan mo mawala ang mga bata. Alam mo naman siguro na hindi birong halaga ng pera ang ginastos ko para makuha lang ang mga batang yon. Pasensya ka na. Hayaan mo, hindi na mauulit yun. Talagang hindi na mauulit yon. Dahil papalitan na kita ng mas pulido ang trabaho. Ano ka ba naman, Nicole? Para naman tayong walang pinagsamahan sa kunting pagkakamali Anong kunting pagkakamali ang sinasabi mo dyan? Konting pagkakamali lang ba yung nawala ang maraming bata dahil sa kapabayaan mo? Hindi lamang ang perang nagastos ko sa pagdukot ng mga bata, kundi nawala rin ang tiwala ng kausap ko. O ngayon, magsalita ka. Paano pa kita pagtitiwalaan ngayong sinira mo na ang tiwala ko sa'yo? Bakit nga kaya ganun? Hindi ba naman alam ng mga pulis ang pinagtaguan ko sa mga bata? Paano nalaman ng mga alagad ng batas? Hindi kaya nakarating na sa mga pulis ang impormasyon ukol sa pinagtaguan ko sa mga bata? At kung nalaman nila, kanino at paano? Magsalita ka! Paano pa kita pagtitiwalaan? Gayong napakalaki ang pagkakamali mo. Okay. I-charge mo sa tinatanggap kong sahod sa'yo ang nagastos mo. Pero wag mo namang alisin sa akin ang posisyon ko bilang kanang kamay mo. Sigurado ka na i-charge ko sa'yo ang nagastos ko sa pagdukot ng mga batang yon? Oo. Kaysa naman alisin mo sa akin ang posisyon ko bilang kanang kamay mo.
Nagriring na ang cellphone ni Gobernadora. Oh, Saripda! Napatawag ka? Kukumustahin ko lang ho sana kung nai-rescue na ang mga bata. Ha? Kahapon ko po kasi naibigay sa inyo ang address kung saan naroon ang mga ibang bata na naiwan. Oh, oo nga pala, no. Nawala sa isip ko ang tungkol sa mga bata. Mabuti at sinabi mo. Sige, tatawagan ko si Major Sarmiento tungkol sa pagre-rescue sa mga bata. O may sasabihin ka pa ba? Wala na ho. Yung mga bata lang ang gusto kong sanang kumustahin. Okay, huwag kang mag-alala. Ipaparescue ko ang mga bata sa lalong madaling panahon. Naibigay ko na ang address ni Saripda kay David. Mabuti naman yun para... Meg, anong ulam? paksiw na bangos at gulay. Teka, bakit ka umuwi dito? May baon ka naman. Naibigay ko na. Kay Temyong yung baon ko dahil wala siyang baon. Ha? Binigay mo yung baon mo? Tapos ngayon maghanap ka ng pagkain sa akin? Naaawa kasi ako kay Temyong. Nangangayayat na siya dahil sa sobrang pag-aalala sa pagkawala ng kanyang anak na dalaga. Bakit? Hanggang ngayon pa ba'y hindi pa rin natatagpuan ang nawawalan niyang dalaga? Oo. Nga rin ako nag-aalala doon sa apo mo mag-isa lamang siya sa Maynila. At ang trabaho niya medyo mapanganib. Ano kaya kung pauwi na lamang natin siya? Nako. Kung ako lang ang masusunod, talagang pauwiin ko na siya. Pero anong magagawa natin? Siya mismo ang nagdesisyon. Sa bagay, ang kwento nga sa akin ni Don Simon iniwan ng apo mo ang magandang trabaho na ibinigay sa kanya ni Sir Ruben. Kundi, pinagpalit niya ito sa trabahong inalok sa kanya ng gobernadora. Hindi naman kasi natin masisisi yung apo mo Dahil likas na yata sa kanya ang pagiging matulugin. Halika doon sa kusina at kumain ka kung nagugutom ka na. Sigurado ka? Marami ang dumating? O sige, papuntahin mo sila sa bahay ko. Sabihin mo, hintayin ako sa bahay ko para doon kami mag-usap. Bye! Kailangang makausap ko si Mr. Sebastian Acosta, ang head ng DNS. Okay lang, nakalahati lamang matatanggap kong sahod mula kay Nicole. Madali ko namang mababawi ang halagang yan bilang kanang kamay niya. Ang mahalaga, ako pa rin ang kanang kamay. Dahil sa pagiging kanang kamay niya, malaki rin ang impluensya ko sa samahan. Kaya lang pinagtataka ko kung pulis nga ang na-rescue ng mga pulis ang mga batang yon. Sinong nagsabi sa kanila?
ang mga kasamahan ko ba mismo ang nagtraidor sa akin at nagsuplong sa mga pulis at itinuro ang kinaroroonan ng mga bata. Sino ang nagtraidor sa akin? Sino? Oh, Max! Ang aga mo namang naririto sa pinagpupwestuhan ko. Kapala Nika. Oh, malungkot ka yata, Sir Max. Huwag mo nga akong inisin pag ganitong naiinis ako. Ano ka ba naman? Kung Max lang ang tawag ko sa'yo naiinis ka. At pag tinatawag naman kitang Sir Max, nagagalit ka pa rin. Ano ba talaga? Bahala ka. Kung gusto mong itawag sa akin. Basta tumahimik ka lang dyan. Bakit? May problema ba? Nakawala ang mga batang dinukot namin. Ano? Ibig mong sabihin, nagdurukot na rin kayo ng mga bata? Bakit? Yun nga bang sinasabi ko Sa lahat ng ayaw ko sa'yo, yung pagiging palatanong mo. Maupo ka lang dyan at manahimik ka. Di maupo. Suplado. Oh, kahit abala si Gobernadora dito sa Kapitolyo, ano kaya ang ganap dito sa Kapitolyo? Bakit maraming tao? Sa ngalan ng buong staff ng Kapitulyong ito ay buong lugod kong ipinararating sa ating kagalang-galang na gobernadora ang plaque of appreciation na ito para sa kanyang kontribusyon sa ating bayan. Kaya tinatawagan ko ang ating butihing gobernadora para sa Kaya kanyang pala, hindi nakakasagot si Gobernador sa tawag ko. Pati mga text messages ko ay hindi niya nare-replyan. Busy pala siya dito at gagawa rin pala siya ng kawan. Ating masipag na gobernador, si Gobernadora Mapalad palang gobernasyon ito Samantha at may masipag Argiles. at mabait na Sa mga gobernadora. ng masipag palakpakan. Mabuhay ka, Gobernadora! Maraming salamat sa inyo mga kababayan. Natutuwa ako sa pag-welcome sa atin ni Ginoong Alex Santinar at sa inyo na nag-appreciate ng lahat ng aking ginagawa. Pero, ito lang ang aking masasabi. Ang lahat ng aking ginagawa ay para sa inyo at sa inyong mga anak. Hindi ako magsasawang maglingkod sa inyo dahil ang paglilingkod sa bayan ay siyang dugong dumadaloy sa aking mga ugat. Kaya't lagi ninyong asahan na habang ako ang gobernadora sa probinsyang ito, hindi ako umangat. Basta makita ko lang kayo na umaangat ang iyong buhay, masaya na ako. Salamat po sa inyong lahat. Buti pa. Ako na lamang pupunta sa presinto para ipagbigay alam ang tungkol sa mga nadukot ng mga bata. Baka mawala na naman sa isip ni Gobernadora ang tungkol sa mga bata. Kumusta ang trabaho mo dito? Nag-enjoy ka ba? Oo naman. Sinong hindi mag-i-enjoy dito Bukod sa sahod ko bilang desk clerk, may extra kita pa ako sa labas. Sabi ko sa'yo Basta sumunod ka kasi sa lahat ng sinasabi ko. Magkakapera ka.
At para mas lalong lumaki ang kita mo, mag-sideline ka pa. Sideline? Extra kita ang ibig mong sabihin? Oo, Bakit pa ako magsa-sideline? Isang gabi lang sa parokyano na binibigay mo sa akin 5 taon ko nang kikitain bilang desk clerk. At teka nga pala, may ibibigay ka na naman bang parokyano sa akin? sa ngayon wala pa. Ano yung sinasabi mong sideline ko? Mga mission ka. Hindi naman lahat ng araw ay may parokyano tayo. Lalo na ngayon. At marami na rin nakikilala ang mga parokyano natin na dumating dito sa Pinas. Yun naman pala Tapos inaalok mo ako ng sideline. Ang ibig mong sabihin, kung may kakilala ka na gusto ring magtrabaho dito, ipasok mo. Ang ibig mong sabihin, kung may mairirekomenda ako sa kumpanyang ito may commission din ako? Oo, hindi lamang dito sa loob, kundi kung marunong siya sa computer. Kahit nasa bahay lamang siya, ay pwede. Basta sisiguruhin niya na susunod siya sa lahat ng patakaran ng negosyo ko. Maraming ginagawa si gobernadora. Kaya ako na lamang ang magpa-follow up. Mabuti na yung marami kaming kumikilos. Dahil buhay ng mga bata ang nakasalalay. Ang mabuti pa ay... Huwag kang magpapalata. Mula sa tagiliran mo, may balila na katutok sa'yo. Ha? Umayos ka. At huwag kang magpapalata. Sige, sundin mong lahat ang sasabihin ko sa'yo, ha? Pasakayin mo na! Mga kidnapper to Kailangan kong lumaban. Pero paano? Nakatutok sa akin. Huwag kang kumilos! Ako ang magbubukas ng sasakyan. Ngayon, sumakay ka na. Malapit lamang siya sa akin. Pagkakaton ko na ito. Hap! Ang baril niya. Sisipain ko mula. Ang baril ko. Itutok ko sa kanya. Ikaw ngayon ang huwag kumilos ng masama. May baril pala ang babae ito! May baril! Hey! Hitin niyo ako! Hey! Tumakbo ka pa. At ang susunod na putok ay para na sa iyo. Huwag mo akong babalin. Parang awa mo na. Pwes, sumama ka sa akin sa presinto. Ngayon din. Sir, kidnapper. Tinambangan ako habang naglalakad ako sa hindi kalayuan dito. Ganun ba? Sige, kulang yan. Sarip na. Kumusta ka na? Ano bang nangyari sa'yo? Ano ang ginawa sa'yo ng kumang na yan? Ang lakas naman ng kabog ng dibdib ko. Pero hindi siya dapat matamay sa mission ko. Sarip na? David, ikinalulungkot ko, pero masyado akong busy. Pwede ba tayong mag-usap kahit saglit lang? Mahalaga ang bawat oras ko, David. Please lang, sarip na. Okay, pero sandali lang. Salamat. Oh, bakit mo ako pinatawag? May mga Chinoy na dumating. Gusto kong puntahan mo si Mr. Sebastian Acosta, ang head ng DNS. DNS? Anong DNS? Pati DNS? Hindi mo alam? Department of National Statistics. Yung pinagkukunan ng birth certificate. Oo, sabihin mo, puntahan ako sa bahay ko. Pero wag niyang gamitin ang kanyang sariling sasakyan. Ibang kotse ang gamitin niya.
Oh, ito ang susi. Ngayon ko lang yata nakita ang susi na to. Talaga ngayon mo lang nakita. Dahil bagong bili ko. At yan ang ipapagamit mo sa head ng Department of National Statistics na si Mr. Sebastian Acosta na pumunta dito sa bahay ko. Hanip naman si Mr. Sebastian Acosta. Kotse agad ang regalo mo sa kanya. Okay lang yan. Mababawi ko naman kaagad ang ibibigay ko sa kanya. Dahil milyones ang balik niya sa akin. O sige na, puntahan mo na ang head ng Department of National Statistics. Ngayon na! Oh, paano? Tutuloy na ako. Muli ay binabati kita. Isa na namang award ang natanggap mo. Ano? Aalis ka kaagad. Hindi pa nga umiinit ang upuan mo Alam mo, kung gaano ako kabala sa negosyo ko, may project naman kasi ako na malapit dito. At malapit lang ako. Kaya duman ako dito para batiin ka. Congratulations ulit. Hindi mo na ba hihintayin yung pinabibili kong merienda natin? Oh, hindi na. Sige, alis na ako. Nagri-ring ang cellphone ko. Sino kaya to? Oh. Hello? Ano? Nakawala? Papaanong nakawala? Papaano? Sino kaya ang tinutukoy ni Gobernador ang nakawala? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Salit na Salvasyon! Mga nagbibigay buhay, sina Emma Dalupe, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Ami Diaz, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tulog ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Salit na Salvasyon! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Salit na Salvasyon!